Ipinaayos ni Joash ang templo. Ika-24 na kabanata. Si Joash ay 7 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 40 taon. Ang ina niya ay si Zibiah na taga Beersheba. Matuwid ang ginawa ni Joash sa paningin ng Panginoon sa buong buhay ng paring si Jehoiada. Pumili si Jehoiada ng 2 asawa para sa kanya at nagkaroon siya ng mga anak na lalaki at babae. Pagkalipas ng ilang panahon, nagpasya si Joash na ipaayos ang templo. Ipinatawag niya ang mga pari at mga Levita at sinabi, "Pumunta kayo sa mga bayan ng Huda at kolektahin niyo ang mga buwis ng Israelita bawat taon para maipaayos natin ang templo ng ating Diyos." Pero hindi agad sumunod ang mga Levita. Kaya ipinatawag ni Haring Joash si Jehoiada, ang punong pari, at tinanong, "Bakit hindi mo kinolekta sa mga Levita ang buwis ng mga mamamayan ng Huda at ng Jerusalem? Hindi ba nag-utos si Moises sa mamamayan ng Israel na ibigay nila ito para sa tolda ng kahon ng kasunduan?" Ang mga anak ng masamang babaeng si Atalia ay pumasok noon sa templo ng Diyos at nanguha ng mga banal na kagamitan para gamitin sa pagsamba kay Baal. Kaya nag-utos si Haring Joash na gumawa ng kahon na paglalagyan ng pera at ilagay ito sa labas ng pintuan ng templo. Pagkatapos naglabas siya ng pabalita sa Huda at sa Jerusalem na kailangang dalhin ng mga tao sa Panginoon ang kanilang buwis, ayon sa iniutos ni Moises sa mamamayan ng Israel sa disyerto. Masayang nagbigay ang lahat ng opisyal at tao. Inihulog nila ang kanilang pera sa kahon hanggang mapuno ito. Kapag puno na ang kahon, dinadala ito ng mga Levita sa mga opisyal ng hari. Pagkatapos, binibilang ito ng kalihim ng hari at ang opisyal ng punong pari, at ibinabalik nila ang kahon sa pintuan ng templo. Ginagawa nila ito araw-araw hanggang sa dumami ang koleksyon. Pagkatapos, ibinigay ni na Haring Joash at Jehoiada ang pera sa mga tao na namamahala sa pag-aayos ng templo ng Panginoon, at kumuha sila ng mga karpintero at manggagawang mahusay sa bakal at tanso. Napakasipag ng mga itinalaga sa mga trabaho, kaya naging mabilis ang paggawa. Naayos nila ang templo ng Diyos ayon sa orihinal na disenyo at mas pinatatag pa ito. Nang matapos ang trabaho, isinauli nila sa hari at kay Jehoiada ang sobrang pera at ginamit ito sa paggawa ng mga kagamitan sa templo ng Panginoon, ang mga ginagamit sa pagsamba, sa pag-aalay ng mga handog na sinusunog, pati na ang mga mangkok at mga sisidlan na ginto at pilak. At habang nabubuhay si Jehoiada, nagpatuloy ang pag-aalay ng mga handog na sinusunog sa templo ng Panginoon. Nabuhay si Jehoiada ng mahabang taon at namatay siya sa edad na 130. Inilibing siya sa libingan ng mga hari sa lungsod ni David dahil sa mabubuting ginawa niya sa Israel para sa Diyos at sa kanyang templo. Pero pagkatapos mamatay ni Jehoiada, pumunta ang mga opisyal ng Huda kay Haring Joash at hinimok siyang makinig sa kanila. Nagpasya sila na pabayaan na lang ang templo ng Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at sumamba sa posteng simbolo ng Diyosang si Asherah at sa iba pang mga Diyos-Diyosan. Dahil sa ginawa nila, nagalit ang Diyos sa Huda at sa Jerusalem. Nagpadala ang Panginoon ng mga propeta sa mga tao para pabalikin sila sa Kanya, pero hindi sila nakinig. Si Zacarias na anak ni Jehoiada na pari ay pinuspos ng Espiritu ng Diyos. Tumayo siya sa harapan ng mga tao at nagsabi, "Ito ang sinabi ng Diyos. Bakit hindi nyo sinusunod ang mga utos ng Panginoon? Hindi kayo uunlad kailanman. Dahil itinakwil nyo ang Panginoon, itatakwil din niya kayo." Nagplano ang mga opisyal na patayin si Zacarias, at sa utos ng hari, binato nila si Zacarias sa loob ng bakuran ng templo ng Panginoon at namatay ito. Kinalimutan ni Haring Joash ang kabutihang ipinakita sa kanya ni Jehoiada na ama ni Zacarias. Sa halip, pinatay niya si Zacarias. Ito ang sinabi ni Zacarias nang naghihingalo na siya,
Sana'y pansinin ng Panginoon ang inyong ginawa at singilin niya kayo. Nang simula ng bagong taon, nilusob ng mga sundalo ng Aram ang Huda. Natalo nila ang Huda at ang Jerusalem at pinatay nila ang mga pinuno ng Huda. At dinala nila sa kanilang hari sa Damascus ang lahat ng kanilang nasamsam. Kakaunti lang ang mga sundalo ng Aram na lumusob kung ihahambing sa mga sundalo ng Huda. Pero ipinatalo sa kanila ng Panginoon ang Huda, dahil itinakwil nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Kaya dumating ang parusang ito kay Joash. Pag-alis ng mga taga-Aram, malubha ang mga sugat ni Joash. Pero nagplano ang kanyang mga opisyal na patayin siya, dahil sa pagpatay niya sa anak ni Jehoiada na pari. Kaya pinatay nila siya sa kanyang higaan. Inilibing siya sa lungsod ni David, pero hindi sa libingan ng mga hari. Ang mga pumatay sa kanya ay sina Zabad na anak ng isang babaeng Amonita na si Shimeat, at si Jehozabad na anak ng isang babaeng Moabita na si Shimrit. Ang salaysay tungkol sa mga anak ni Joash, sa mga propesiya tungkol sa kanya, at sa pagpapaayos ng templo ng Diyos ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari. At ang anak niyang si Amazaya ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Amazaya sa Huda. Ika-25 kabanata. Si Amazaya ay 25 taong gulang nang siya ay naging hari. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 29 na taon. Ang ina niya ay si Jehoadin na taga Jerusalem. Matuwid ang ginawa ni Amazaya sa paningin ng Panginoon, pero hindi lubos ang pagsunod niya sa Panginoon. Nang matatag na ang paghahari ni Amazaya, ipinapatay niya ang mga opisyal na pumatay sa kanyang amang hari, pero hindi niya ipinapatay ang kanilang mga anak, dahil ayon sa nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moises, sinabi ng Panginoon, huwag papatayin ang mga magulang dahil sa kasalanan ng kanilang mga anak, at ang mga anak ay hindi rin dapat patayin dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Papatayin lang ang tao dahil sa sarili niyang kasalanan. Tinipon ni Amazaya ang kanyang mga sundalo na mula sa Huda at Benjamin. Binukod-bukod niya sila ayon sa kanilang pamilya, at nilagyan ng mga commander na mamamahala ng tig-100 at tig-1,000 sundalo. Pagkatapos, binilang niya ang kanyang mga sundalo na nasa 20 taong gulang pataas, at ang bilang ay 300,000. Sila'y mahuhusay sa sibat at pananggalang. Kumuha rin siya ng 100,000 sundalo mula sa Israel. Nagbayad siya ng 3,500 kilong pilak bilang upa sa mga sundalo. Pero may isang lingkod ng Diyos na pumunta kay Amazaya at nagsabi, mahal na hari, huwag po kayong kumuha ng mga sundalong mula sa Israel, dahil ang bayang iyon ay hindi pinapatnubayan ng Panginoon. Ang mga mamamayan ng Ephraim ay hindi na tinutulungan ng Panginoon. Kung pasasamahin niyo po sila sa labanan, matatalo kayo, kahit makipaglaban pa kayo ng mabuti. Ang Diyos lang ang makapagpapanalo o makapagpapatalo sa inyo. Sinabi ni Amazaya sa lingkod ng Diyos, pero paano ang ibinayad kong 3,500 kilong pilak? Sumagot ang lingkod ng Diyos, higit pa po riyan ang ibibigay ng Panginoon sa inyo. Kaya pinauwi ni Amazaya ang mga sundalo na taga Ephraim. Umuwi sila na galit sa Huda. Buong tapang na lumusob si Amazaya at pinangunahan niya ang kanyang mga sundalo sa pagpunta sa lambak ng Asin, kung saan nakapatay sila ng 10,000 Edomita. Nakadakip pa sila ng 10,000 sundalo, at dinala nila ito sa isang bangin, at doon inihulog. Kaya nagkabali-bali ang buto ng mga ito. Samantala, ang mga sundalong pinauwi ni Amazaya at hindi pinasama sa labanan ay lumusob sa mga bayan ng Judea, mula sa Samaria hanggang sa Beth-Horon. Nakapatay sila ng 3,000 tao, at maraming ari-arian ang kanilang sinamsam. Pagbalik ni Amazaya mula sa pagpatay sa mga Edomita,
Dinala niya ang mga Diyos-Diyosa ng mga Edomita. Ginawa niya itong sariling Diyos, sinamba at pinag-alayan ng mga handog. Kaya labis ang galit ng Panginoon kay Amazaya. Nagpadala siya ng propeta kay Amazaya para sabihin, "Bakit dumudulog ka sa mga Diyos-Diyosan na hindi nakapagligtas ng kanilang mga mamamayan sa iyong mga kamay?" Habang nagsasalita ang propeta, sumagot ang hari, "Bakit mo ako pinapayuhan? Ginawa ba kitang tagapayo? Tumahimik ka, dahil kung hindi ipapapatay kita." Kaya tumahimik ang propeta pagkatapos niyang sabihin, "Tiyak nalilipulin ka ng Diyos, dahil sinamba mo ang mga Diyos-Diyosan at hindi ka nakinig sa akin." Matapos makipag-usap ni Haring Amazaya sa kanyang mga tagapayo, nagpadala siya ng mensahe sa hari ng Israel na si Jehoash na anak ni Jehoahaz at apo ni Jehu. Hinamon niya si Jehoash na maglaban sila. Pero sinagot siya ni Haring Jehoash sa pamamagitan ng kwentong ito. Doon sa Lebanon ay may halamang may tinik na nagpadala ng mensahe sa puno ng sedro. "Ipakasal mo ang iyong anak na babae sa aking anak na lalaki." Pero may dumaang hayop mula sa gubat at tinapak-tapakan ang halamang may tinik. "Amazaya, totoong natalo mo ang Edom at ipinagyabang mo ito. Pero mabuti pang huwag ka na lang makipaglaban sa amin. Manatili ka na lang sa iyong lugar. Bakit gustong-gusto mo ng gulo na magdadala lang ng kapahamakan sa iyo at sa Huda?" Pero hindi nakinig si Amazaya, dahil kumikilos ang Diyos para wasakin siya ni Jehoash dahil sa kanyang pagsamba sa mga Diyos ng Edom. Kaya nilusob siya ni Haring Jehoash at ng mga sundalo nito. Naglaban sila sa Bet-Shemesh na sakop ng Huda. Natalo ng Israel ang Huda, at ang bawat sundalo ng Huda ay tumakas pauwi sa kanilang bahay. Nadakip ni Haring Jehoash si Haring Amazaya roon sa Bet-Shemesh, at dinala niya siya sa Jerusalem. Pagkatapos, giniba ni Jehoash ang mga pader ng Jerusalem mula sa pintuan ng Ephraim hanggang sa sulok na pintuan na mga 600 talampakan ang haba. Kinuha niya ang lahat ng ginto, pilak at kagamitan na nakita niya sa templo ng Diyos na iniingatan noon ni Obed-Edom. Kinuha rin niya ang mga kayamanan sa palasyo. Dinala niya ito at ang mga bihag pagbalik sa Samaria. Nabuhay pa si Haring Amazaya ng Huda ng 15 taon matapos mamatay si Haring Jehoash ng Israel. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Amazaya mula sa simula hanggang sa katapusan ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda at Israel. Matapos tumalikod ni Amazaya sa Panginoon, may mga taga-Jerusalem na nagplanong patayin siya. Kaya tumakas siya papunta sa bayan ng Lachish, pero nagpadala sila ng tao para sundan siya roon at patayin. Ikinarga sa kabayo ang bangkay niya, pabalik sa Jerusalem, at inilibing sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David. Ang paghahari ni Uzziah sa Huda. Ika-26 na kabanata. Ang ipinalit ng mga mamamayan ng Huda kay Amazaya bilang hari ay ang anak nitong si Uzziah, na 16 na taong gulang. Siya ang bumawi ng Elat at ang muling nagpatayo nito, matapos mamatay ang ama niyang si Amazaya. Si Uzziah ay 16 na taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 52 taon. Ang ina niya ay si Jecoliah na taga-Jerusalem. Matuwid ang ginawa ni Uzziah sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng ama niyang si Amazaya. Dumulog siya sa Diyos ng panahon ni Zacarias, na siyang nagturo sa kanya sa paggalang sa Diyos. Hanggat dumudulog siya sa Panginoon, binibigyan siya nito ng katagumpayan. Nakipaglaban siya sa mga Filisteo at winasak niya ang mga pader sa mga lungsod ng Gath, Jabne at Ashdod. Pagkatapos, nagpatayo siya ng bagong mga bayan malapit sa Ashdod at sa iba pang mga bayan ng Filisteo. Tinulungan siya ng Diyos sa kaniyang pakikipaglaban sa mga Filisteo,
Meyuneo, at sa mga Arabo na nakatira sa Gurbaal. Nagbabayad ng buwis ang mga Amonita sa kanya, at naging tanyag siya hanggang sa Ehipto, dahil naging makapangyarihan siya. Pinatatagpa ni Uzziah ang Jerusalem sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga tore sa sulok na pintuan, sa pintuan na nakaharap sa lambak, at sa likuan ng pader. Nagpatayo rin siya ng mga tore sa ilang, at nagpahukay ng mga balon na imbakan ng mga tubig, dahil marami ang kanyang mga hayop sa mga kaburulan sa kanluran at sa kapatagan. May mga tauhan siya na nag-aalaga sa kanyang bukirin at ubasan, sa kabundukan at sa kapatagan, dahil mahilig siyang magtanim. May mahuhusay na sundalo si Uzziah na laging handa sa labanan. Sila'y binuo ni Jeiel na kalihim at Maaseya na opisyal, sa ilalim ng pamamahala ni Hananiah na isa sa mga opisyal ng hari. Ang mga commander ng matatapang na sundalo ay ang mga pinuno ng mga pamilya na 2,600 lahat. Ang kabuoang bilang ng mga sundalo ay 307,500. Sila'y mahuhusay sa labanan at handa sa pagtulong sa hari laban sa mga kaaway niya. Binigyan sila ni Uzziah ng mga pananggalang, sibat, helmet, kasuot ang panangga ng katawan, pana, at tirador. Nagpagawa rin si Uzziah sa mahuhusay na manggagawa ng makina para gamitin sa pamamana at sa paghahagis ng malalaking bato mula sa mga tore at sa mga sulok ng mga pader. Naging tanyag si Uzziah kahit saan, dahil tinulungan siya ng Panginoon hanggang sa naging makapangyarihan siya. Pero nang naging makapangyarihan siya, naging mayabang siya. At ito ang nagpabagsak sa kanya. Hindi siya sumunod sa Panginoon na kaniyang Diyos, dahil pumasok siya sa templo ng Panginoon at personal na nagsunog ng insenso sa altar. Sinundan siya ni Azariah na punong pari at ng 80 pang matatapang na mga pari ng Panginoon at sinaway. Sinabi nila, Uzziah, hindi ka dapat magsunog ng insenso para sa Panginoon. Ang gawaing iyan ay para lang sa mga pari na mula sa angkan ni Aaron. Sila ang pinili ng Panginoon para magsunog ng insenso. Lumabas ka sa templo dahil hindi ka sumunod sa Panginoon. Hindi ka pagpapalain ng Panginoong Diyos. Labis na nagalit si Uzziah sa mga pari, at habang hawak niya ang sisidlan ng insenso sa may altar sa templo ng Panginoon, tinubuan ng malubhang sakit sa balat ang kanyang noo. Nang makita ni Azariah at ng mga kasama niyang pari na tinubuan ng malubhang sakit sa balat ang noo ni Uzziah, nagmadali silang ilabas ito. Hindi naman ito tumutol, sapagkat naramdaman niyang siya'y pinarusahan ng Panginoon. May malubhang sakit sa balat si Haring Uzziah hanggang sa araw na namatay siya. Nakatira siya sa isang bukod na bahay at hindi pinayagang makapasok sa templo. Si Jotam na anak niya ang siyang namahala sa palasyo at sa mga mamamayan ng Huda. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Uzziah mula sa simula hanggang sa katapusan ay isinulat ni Propeta Isaias na anak ni Amos. Nang mamatay si Uzziah, inilibing siya malapit sa libingan ng mga ninuno niyang hari. Hindi siya isinama sa kanila dahil may malubhang sakit siya sa balat. At ang anak niyang si Jotam ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Jotam sa Huda. Ika-27 kabanata. Si Jotam ay 25 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 16 na taon. Ang ina niya ay si Jerusha na anak ni Zadok. Matuwid ang ginawa ni Jotam sa paningin ng Panginoon, gaya ng ama niyang si Uzziah. At mas matuwid pa siya dahil hindi niya ginaya ang kasalanang ginawa ng kanyang ama sa pamamagitan ng labag na pagpasok sa templo ng Panginoon. Sa kabila ng mga kabutihang ginawa ni Jotam, patuloy pa rin ang mga tao sa masasama nilang gawain. Si Jotam ang nagpatayo ng hilagang pintuan ng templo ng Panginoon
at nagpaayos ng pader sa bulubundukin ng Ophel. Siya rin ang nagpatayo ng mga bayan sa bulubundukin ng Judea at nagpatayo ng mga pader at mga tore sa mga kagubatan. Nakipaglaban si Jotam sa mga Amonita at sa kanilang hari, at tinalo niya sila. Sa taon ding iyon, nagbigay sa kanila ang mga Amonita ng 3,500 kilo ng pilak, 30,000 sako ng trigo, at 30,000 sako ng sebada. Ginawa nila ito hanggang sa 3 taon. Naging mas makapangyarihan pa si Jotam dahil matapat siyang sumunod sa Panginoon na kanyang Diyos. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jotam, pati ang lahat ng kanyang pakikipaglaban at mga ginawa, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel at Huda. Si Jotam ay 25 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 16 na taon. Nang mamatay si Jotam, inilibing siya sa lungsod ni David, at ang anak niyang si Ahaz ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Ahaz sa Huda. Ika-28 kabanata. Si Ahaz ay 20 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 16 na taon. Gumawa siya ng masama sa paningin ng Panginoon, hindi katulad ng ginawa ng kanyang ninuno na si David. Sumunod siya sa pamumuhay ng mga hari ng Israel, at gumawa ng metal na mga imahen ni Baal. Nagsunog siya ng mga handog sa lambak ng Ben-Hinnom, at inihandog niya mismo sa apoy ang kanyang mga anak na lalaki. Sinunod niya ang kasuklam-suklam ng mga kaugalian ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Israelita. Nag-alay siya ng mga handog at nagsunog ng mga insenso sa mga sambahan sa matataas na lugar, sa ibabaw ng bundok, at sa ilalim ng bawat malalagong punong kahoy. Kaya ibinigay siya ng Panginoon na kanyang Diyos sa hari ng Aram. Tinalo siya ng mga Arameo, at marami sa kanyang mamamayan ang binihag sa Damascus. Ibinigay din siya sa hari ng Israel, na pumatay ng marami sa kanyang mamamayan. Sa isang araw lang, 120,000 sundalo ng Huda ang pinatay ni Haring Peka ng Israel na anak ni Remalia. Nangyari ito sa mga taga-Huda dahil itinakwil nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Pinatay ni Zikri na isang matapang na sundalo ng Israel sina Maaseya na anak ni Haring Ahaz, Azrikam na tagapamahala ng palasyo, at Elkana na pangalawa sa hari. Binihag ng mga taga-Israel ang kanilang mga kadugo na taga-Huda, 200,000 asawa at mga anak. Sinamsam din nila ang mga ari-arian ng mga taga-Huda at dinala pa uwi sa Samaria. Pero nang dumating ang mga sundalo sa Samaria, sinalubong sila ni Oded na propeta ng Panginoon at sinabi, "Ipinaubaya sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos ang Huda, dahil sa kanyang galit sa kanila. Pero labis ang ginawa ninyo. Pinagpapatay nyo sila ng walang awa, at nalaman ito ng Panginoon doon sa langit. At ngayon gusto pa ninyong alipinin ang mga lalaki at mga babae na mula sa Jerusalem at sa iba pang lungsod ng Huda. Hindi ba't may kasalanan din kayo sa Panginoon na inyong Diyos? Makinig kayo sa akin. Galit na galit ang Panginoon sa inyo. Kaya pabalikin nyo ang inyong mga kadugo na inyong binihag." Ganito rin ang sinabi ng ibang mga pinuno ng Israel sa mga sundalo na dumating galing sa labanan. Ang mga pinuno ay sina Azariah na anak ni Jehohanan, Berekia na anak ni Meshilemot, Jehizkiah na anak ni Shalom, at Amasa na anak ni Hadlai. Ito ang sinabi nila sa mga sundalo, "Huwag niyong dalhin dito ang mga bihag na iyan, dahil pananagutan natin ito sa Panginoon. Dadagdagan niyo pa ba ang kasalanan natin? Marami na tayong kasalanan at galit na ang Panginoon sa Israel." Kaya pinakawalan ng mga sundalo ang mga bihag at isinauli ang kanilang ari-arian sa harapan ng mga pinuno at mga mamamayan. Pagkatapos,
Lumapit sa mga bihag ang 4 na pinuno na nabanggit at tinulungan ang mga bihag. Kumuha sila ng mga damit mula sa mga kagamitang nasamsam ng mga sundalo at ipinasuot ito sa mga hubad na bihag. Binigyan nila ang mga bihag ng mga damit, sandalyas, inumin at gamot. Ipinasakay nila sa mga asno ang mga mahina at dinala nila pabalik ang lahat ng bihag sa kani-kanilang mga kababayan. Doon nila sila iniwan sa Jericho sa bayan ng mga palma. Pagkatapos, umuwi sila sa Samaria. Humingi ng tulong si Ahaz sa Assyria. Nang panahong iyon, humingi ng tulong si Haring Ahaz sa hari ng Assyria, sapagkat muling nilusob ng mga taga-Edom ang Huda at binihag ang ibang mga naninirahan dito. Bukod pa rito, nilusob din ng mga Filisteo ang mga bayan ng Huda na nasa kaburulan sa kanluran at sa Negev. Naagaw nila ang Bet-Shemesh, Ayalon, Gederot, Soko, Timna at Gimzo, pati ang mga baryo sa paligid nito, at doon na sila nanirahan. Ibinaba ng Panginoon ang Huda dahil hinikayat ni Haring Ahaz ang mga mamamayan sa paggawa ng kasamaan, at hindi siya sumunod sa Panginoon. Kaya pagdating ni Haring Tiglat-Pileser ng Assyria, ginipit niya si Ahaz sa halip na tulungan. Nanguha si Ahaz ng mga ari-arian sa templo ng Panginoon, sa palasyo, at sa mga bahay ng mga opisyal, at ibinigay niya ito sa hari ng Assyria. Pero hindi ito nakatulong kay Ahaz. Sa panahon ng mga kahirapan ni Haring Ahaz, lalo pa siyang naging suwail sa Panginoon. Nag-alay siya ng mga handog sa mga Diyos ng mga taga-Damascus na tumalo sa kanya, sapagkat sinabi niya, ang mga hari ng Aram ay tinulungan ng kanilang mga Diyos, kaya maghahandog din ako sa mga Diyos na ito, para tulungan din nila ako. Pero ang mga ito ang nagpahamak sa kanya at sa mga taga-Israel. Kinuha ni Ahaz ang mga kagamitan sa templo ng Diyos at ipinadurog ito. Ipinasara niya ang pintuan ng templo at nagpatayo siya ng mga altar sa bawat kanto ng Jerusalem. Nagpatayo rin siya ng mga sambahan sa matataas na lugar sa lahat ng bayan sa Huda para makapaghandog sa ibang mga Diyos. At labis itong nakapagpagalit sa Panginoon, ang Diyos ng kanyang mga ninuno. Ang iba pang mga salaysay tungkol sa paghahari ni Ahaz at sa kanyang pag-uugali, mula sa simula hanggang sa katapusan, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda at Israel. Nang mamatay si Ahaz, inilibing siya sa lungsod ng Jerusalem, pero hindi sa libingan ng mga hari ng Israel. At ang anak niyang si Hezekiah ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Hezekiah sa Huda. 29 na kabanata. Si Hezekiah ay 25 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 29 na taon. Ang ina niya ay si Abijah na anak ni Zacarias. Matuwid ang ginawa ni Hezekiah sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng ninuno niyang si David. Sa unang buwan ng unang taon ng paghahari niya, pinabuksan niyang muli ang mga pintuan ng templo ng Panginoon at ipinaayos ito. Ipinatawag niya ang mga pari at ang mga Levita at pinatipon sa loob ng bakuran sa bandang silangan ng templo. Sinabi niya sa kanila, "Pakinggan niyo ako, kayong mga Levita. Linisin ninyo ang inyong mga sarili ngayon at linisin din ninyo ang templo ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Kunin niyo sa templo ang lahat ng bagay na itinuturing na marumi. Hindi naging tapat ang ating mga ninuno. Masama ang ginawa nila sa paningin ng Panginoon na ating Diyos, at siya'y kanilang itinakwil. Pinabayaan nila ang kanyang templo, at siya'y kanilang tinalikuran. Isinara nila ang mga pintuan sa balkonahe ng templo, at pinatay ang mga ilaw. Hindi sila nagsunog ng insenso o nag-alay ng mga handog na sinusunog sa templo para sa Diyos ng Israel. Kaya nagalit ang Panginoon sa Huda at sa Jerusalem.
At dahil sa kanyang parusa sa atin, pinandirihan, kinutya, at minaliit tayo ng mga tao, gaya ng inyong nakikita ngayon. Namatay ang mga ninuno natin sa labanan, at binihag ang ating mga asawa at anak. Pero ngayon, desidido akong gumawa ng kasunduan sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, para mawala ang matindi niyang galit sa atin. Kaya mga minamahal, huwag na kayong magpabaya. Kayo ang pinili ng Panginoon para tumayo sa kanyang presensya at para maglingkod at maghandog. Kaya nagsimula sa paggawa ang mga Levita. Sa pamilya ni Kohat, sina Mahat na anak ni Amasai at Joel na anak ni Azariah. Sa pamilya ni Merari, sina Kish na anak ni Abdi at Azariah na anak ni Jehalelel. Sa pamilya ni Gershon, sina Jowa na anak ni Zima at Eden na anak ni Jowa. Sa angkan ni Elizaphan, sina Shimri at Jeiel. Sa angkan ni Asaph, sina Zacarias at Matanaya. Sa angkan ni Heman, sina Jehiel at Shimei. Sa angkan ni Jedutun, sina Shemaya at Uziel. Tinipon nila ang kanilang mga kadugong Levita at nilinis nila ang kanilang sarili. Nilinis din nila ang templo ng Panginoon ayon sa iniutos ng hari. Sinunod nila ang sinabi ng Panginoon. Pumasok ang mga pari sa templo para linisin ito. Inilagay nila sa bakura ng templo ang lahat na kanilang nakita na kagamitan na itinuturing na marumi. At dinala ito ng mga Levita sa lambak ng Kidron. Sinimulan nilang linisin ang templo sa unang araw ng unang buwan, at ng ikawalong araw, umabot sila sa balkonahe ng templo. Ipinagpatuloy nila ang paglilinis sa loob pa ng 8 araw, at natapos nila ang paglilinis ng 16 na araw ng buwan na iyon. Pagkatapos, pumunta sila kay Haring Hezekiah at sinabi, Mahal na Hari, nalinis na po namin ang buong templo ng Panginoon, pati ang altar na pinagsusunugan ng mga handog na sinusunog, at ang lahat po ng kagamitan nito, at ang mesa na pinaglalagyan po ng tinapay na inihahandog, at ang lahat ng kagamitan nito. Naibalik na rin po namin ang lahat ng kagamitan na tinanggal ni Haring Ahaz ng mga panahong hindi siya naging matapat sa Diyos. Nilinis na po namin ang mga ito at handa ng gamitin. Naroon na po ang mga ito ngayon sa harapan ng altar ng Panginoon. Kinabukasan, maaga pa'y tinipon na ni Haring Hezekiah ang mga opisyal ng lungsod at pumunta sila sa templo ng Panginoon. Nagdala sila ng 7 toro, 7 lalaking tupa, 7 batang tupa, at 7 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis para sa kanilang kaharian sa templo at sa mga mamamayan ng Huda. Inutusan ni Haring Hezekiah ang mga pari na mula sa angkan ni Aaron para ihandog ang mga iyon sa altar ng Panginoon. Kaya kinatay ng mga pari ang mga toro at iwinisik ang dugo nito sa altar. Ganoon din ang ginawa sa mga lalaking tupa at sa mga batang tupa. Ang mga kambing na handog sa paglilinis ay dinala nila sa hari at sa mga tao, at kanilang ipinatong ang kanilang mga kamay sa mga kambing. Pagkatapos, kinatay ng mga pari ang mga kambing, at ibinuhos ang dugo nito sa altar, bilang handog para sa paglilinis ng kasalanan ng lahat ng mga Israelita. Sapagkat nag-utos ang hari na mag-alay ng mga handog na sinusunog at mga handog sa paglilinis para sa lahat ng Israelita. Pagkatapos, nagtalaga si Hezekiah ng mga Levita sa templo ng Panginoon na may mga pompyang, alpa at mga lira. Ito'y ayon sa utos ng Panginoon kay Haring David sa pamamagitan ni Gad na propeta ni David at kay propeta Nathan. Pumwesto ang mga Levita na may mga instrumento ni Haring David at ang mga pari na may mga trumpeta. At nagutos si Hezekiah na ihandog sa altar ang mga handog na sinusunog. Habang naghahandog, umaawit ng mga papuri sa Panginoon ang mga tao na tinutugtugan ng mga trumpeta at iba pang mga instrumento ni Haring David ng Israel.
Ang buong kapulungan ay lumuhod sa pagsamba sa Panginoon, habang umaawit ang mga awit, at nagpapatugtog ang mga taga-trumpeta, hanggang sa maialay ang lahat ng handog na sinusunog. Pagkatapos ng paghahandog, lumuhod si Haring Hezekiah at ang lahat ng kasama niya, at sumamba sa Panginoon. Nagutos si Haring Hezekiah at ang kanyang mga opisyal sa mga Levita para purihin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga awit na ginawa ni Haring David at ni Asaph na propeta. Kaya umawit sila ng mga awit ng pagpupuri na may kagalakan habang nakayuko sila sa pagsamba sa Diyos. Pagkatapos, sinabi ni Hezekiah, "Ngayong naihandog nyo na ang inyong sarili sa Panginoon, magdala kayo ng mga handog, kasama ang mga handog ng pasasalamat sa templo ng Panginoon." Kaya nagdala ang mga tao ng mga handog na ito sa templo ng Panginoon, at ang iba ay kusang loob na nag-alay ng mga handog na sinusunog. Ang bilang ng mga handog na sinusunog na dinala ng mga tao ay 70 toro, 100 lalaking tupa, at 200 batang tupa. Nagdala rin sila ng iba pang mga handog na 600 toro, at 3,000 tupa at kambing. Pero kakaunti lang ang mga pari na nagkakatay ng mga hayop na ito. Kaya tumulong sa kanila ang mga kamag-anak nilang Levita hanggang matapos ang gawaing iyon, at hanggang sa dumami na ang mga pari na naglinis ng kanilang sarili. Sapagkat mas matapat pa ang mga Levita sa paglilinis ng kanilang sarili kaysa sa mga pari. Napakaraming handog na sinusunog, pati mga taba ng mga hayop na inihandog para sa mabuting relasyon, at mga handog na inuming inialay kasama ng mga handog na sinusunog. Sa ganitong paraan, muling naibalik ang mga gawain sa templo ng Panginoon. Labis ang kagalakan ni Hezekiah at ng mga tao sa tulong na ginawa ng Diyos. Dahil dito'y nagawa nila ang lahat ng ito ng mabilis. Ang paghahanda para sa pista ng paglampas ng anghel. 31 Kabanata. Nagpadala si Hezekiah ng mensahe sa lahat ng mamamayan ng Israel at Huda, pati na sa mga mamamayan ng Ephraim at Manase. Inimbitan niya sila na pumunta sa templo ng Panginoon sa pagdiriwang ng pista ng paglampas ng anghel bilang pagpaparangal sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Nagpasya si Haring Hezekiah at ang kanyang mga opisyal at ang lahat ng mamamayan ng Jerusalem na ipagdiwang ang pista ng paglampas ng anghel sa 2 buwan. Dapat sana'y gaganapin ang pistang ito sa unang buwan, pero kakaunti lang ang mga pari na naglinis ng kanilang sarili sa panahong iyon at hindi nagtipon ang mga tao sa Jerusalem. Nagustuhan ng hari at ng lahat ng mamamayan ang plano na pagdiriwang ng pista. Kaya nagpadala sila ng mensahe sa buong Israel mula sa Beersheba hanggang sa Dan na dapat pumunta ang mga tao sa Jerusalem sa pagdiriwang ng pista ng paglampas ng anghel para sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sa mga nagdaang pagdiriwang, kakaunti lang ang nagsidalo, pero sinasabi ng kautusan na dapat dumalo ang lahat. Sa utos ng hari, pumunta nga ang mga mensahero sa buong Israel at Huda. Dala ang mga sulat mula sa hari at sa kaniyang mga opisyal. Ito ang nakasulat: "Mga mamamayan ng Israel, ngayong nakaligtas kayo sa kamay ng mga hari ng Assyria, panahon na para magbalik loob kayo sa Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob, para bumalik din siya sa inyo. Huwag niyong tularan ang inyong mga ninuno at mga kamag-anak na hindi naging tapat sa Panginoon na kanilang Diyos, na dahil dito'y ginawa silang kasuklam-suklam ng Panginoon, gaya ng nakikita ninyo ngayon. Kaya huwag maging matigas ang inyong ulo, gaya ng inyong mga ninuno, kundi magpasakop kayo sa Panginoon. Pumunta kayo sa templo na kanyang pinabanal magpakailanman, at maglingkod kayo sa Panginoon
na inyong Diyos para mawala ang matindi niyang galit sa inyo. Sapagkat kung manunumbalik kayo sa Panginoon, kahahabagan ng mga bumihag ang inyong mga anak at mga kamag-anak, at pababalikin sila rito sa lupain. Sapagkat matulungin at mahabagin ang Panginoon na inyong Diyos, hindi niya kayo tatalikuran kung manunumbalik kayo sa Kanya. Pumunta ang mga mensahero sa bawat bayan sa buong Ephraim at Manase, hanggang sa Zebulun. Pero pinagtawanan lang sila at hinamak ng mga tao. Ngunit may ibang galing sa Asher, Manase at Zebulun na nagpakumbaba at pumunta sa Jerusalem. Kumilos din ang Panginoon sa mga taga-Huda para magkaisa sila sa pagtupad ng utos ng hari at ng mga opisyal, ayon sa utos ng Panginoon. Kaya ng 2 buwan, maraming tao ang nagtipon sa Jerusalem sa pagdiriwang ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Inalis nila ang mga altar sa Jerusalem na pinaghahandugan para sa mga Diyos-Diyosan, pati ang mga altar na pinagsusunugan ng insenso, at itinapon nila ang lahat ng ito sa lambak ng Kidron. Nang 14 na araw ng 2 buwan, kinatay ng mga tao ang kanilang mga tupa para sa pista ng paglampas ng anghel. Ang mga pari at mga Levita na marumi ay nahiya, kaya naglinis sila at nag-alay ng mga handog na sinusunog sa templo ng Panginoon. Pagkatapos, pumwesto sila sa kanilang mga lugar sa templo, ayon sa mga tuntunin sa kautusan ni Moises na lingkod ng Diyos. Iwinisik ng mga pari sa altar ang dugo na dinala sa kanila ng mga Levita. Dahil marami sa mga tao roon ang hindi naglinis ng kanilang sarili, ang mga Levita ang siyang nagkatay ng tupa para sa kanila upang maihandog sa Panginoon. Karamihan sa mga pumunta na nagmula sa Ephraim, Manase, Isakar at Zebulun ay hindi naglinis ng kanilang sarili, pero kumain pa rin sila ng inihandog para sa pista ng paglampas ng anghel, kahit labag ito sa kautusan. Ngunit nanalangin si Hezekiah para sa kanila. Sinabi niya, "O Panginoon, sa inyo pong kabutihan, sana'y patawarin niyo po ang bawat tao na nagnanais na dumulog sa inyo, ang Diyos ng kanyang ninuno, kahit hindi po siya malinis, ayon sa mga tuntunin sa templo." Pinakinggan ng Panginoon si Hezekiah at pinatawad niya ang mga tao. Sa loob ng 7 araw, ang mga Israelita na naroon sa Jerusalem ay nagdiwang ng pista ng tinapay na walang pampaalsa nang may malaking kagalakan. Araw-araw umaawit ang mga Levita at ang mga pari ng mga papuri sa Panginoon, na tinutugtugan ng malalakas na instrumento na ginagamit sa pagpupuri sa Panginoon. Pinuri ni Hezekiah ang lahat ng Levita sa mabuting gawa na ipinakita nila sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nagpatuloy ang pagdiriwang nila sa loob ng 7 araw. Kinain nila ang kanilang bahagi sa mga handog, at naghandog sila ng mga handog para sa mabuting relasyon, at nagpuri sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Pagkatapos, nagpasya ang buong kapulungan na magdiwang pa sila ng 7 araw. Kaya ginawa nila ito ng may malaking kagalakan. Nagbigay si Haring Hezekiah sa mga tao ng 1,000 toro, 7,000 tupa at kambing. Nagbigay din ang mga opisyal ng 1,000 toro at 10,000 tupa't kambing. Marami sa mga pari ang naglinis ng kanilang sarili. Masayang nagdiwang ang buong kapulungan ng Huda, ang mga pari, ang mga Levita, at ang lahat ng nagtipon mula sa Israel, pati ang mga dayuhang naninirahan sa Israel at Huda. Labis ang kasayahan sa Jerusalem. Wala pang ganitong kasayahan na nangyari sa Jerusalem mula noong panahon na si Solomon na anak ni David ang hari sa Israel. Pagkatapos, nagsitayo ang mga pari at ang mga Levita, at binasbasan nila ang mga tao, at pinakinggan ito ng Diyos sa langit, sa kaniyang banal na tahanan.
ang mga pagbabagong ginawa ni Hezekiah. Ika-31 kabanata. Pagkatapos ng pista, ang mga Israelita na nagsidalo roon ay nagpunta sa mga bayan ng Huda at pinagdudurog nila ang mga alaalang bato at pinagputol-putol ang mga posteng simbolo ng diyosang si Asyera. Giniba nila ang mga sambahan sa matataas na lugar sa buong Huda, Benjamin, Ephraim at Manase. Pagkatapos nilang gibain ang lahat ng ito, umuwi silang lahat sa kanilang mga bayan at lupain. Ipinagbukod-bukod ni Hezekiah ang mga pari at ang mga Levita ayon sa kani-kanilang gawain sa templo ng Panginoon para mag-alay ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon, para magpasalamat at umawit ng mga papuri sa mga pintuan ng templo. Nagbigay si Hezekiah ng sarili niyang mga hayop para sa mga handog na sinusunog sa umaga at sa gabi, at para rin sa araw ng pamamahinga, sa pista ng pagsisimula ng buwan, at sa iba pang mga pista, ayon sa nakasulat sa kautusan ng Panginoon. Inutusan din niya ang mga tao na nakatira sa Jerusalem na ibigay sa mga pari at mga Levita ang kanilang bahagi para makapaglingkod sila ng lubusan sa kautusan ng Panginoon. Nang maipaalam na ito sa mga tao, bukas palad na nagbigay ang mga Israelita ng unang ani ng kanilang trigo, bagong katas ng ubas, langis, pulot, at ng iba pang produkto ng lupa. Ibinigay nila ang 10 ng lahat nilang produkto. Ang mga taga-Israel na lumipat sa Huda at ang mga taga-Huda ay nagbigay din ng 10 bahagi ng kanilang mga baka, tupa, at ng mga bagay na itinalaga nila sa Panginoon na kanilang Diyos, at tinipon nila ito. Sinimulan nila ang pag-iipon nito ng 3 buwan, at natapos sa 7 buwan. Nang makita ni Hezekiah at ng kaniyang mga opisyal ang mga nakatumpok na handog, pinuri nila ang Panginoon at ang mga mamamayan niyang Israelita. Tinanong ni Hezekiah ang mga pari at ang mga Levita tungkol sa mga nakatumpok. Sumagot si Azariah, ang punong pari na mula sa angkan ni Zadok. Mula nang nagsimulang magdala ang mga tao ng kanilang mga handog sa templo ng Panginoon, nagkaroon na kami ng sapat na pagkain at marami pang sumobra dahil pinagpala ng Panginoon ang kanyang mga mamamayan. Nagutos si Hezekiah na gumawa ng mga bodega sa templo ng Panginoon, at nangyari nga ito. At matapat na dinala roon ng mga tao ang kanilang mga handog, mga ikapu, at ang mga bagay na itinalaga nila sa Panginoon. Si Conaniah na isang Levita ang siyang pinagkatiwalaan ng mga bagay na ito, at katulong niya ang kanyang kapatid na lalaki na si Shimei. Sina Jehiel, Azaziah, Nahat, Azael, Jerimoth, Jozabad, Eliel, Ismakiah, Mahat, at Benaya, ang mga tagapangasiwa sa ilalim ng pamamahala ni Conaniah at Shimei. Pinili sila ni Haring Hezekiah at Azariah na punong opisyal ng templo ng Diyos. Si Kore na anak ni Imna na Levita na tagapagbantay sa silangang pintuan ng templo ang pinagkatiwalaan sa pamamahagi ng mga handog na kusang loob na ibinibigay sa Diyos at sa mga bagay na itinalaga sa Panginoon at ng mga banal na handog. Ang matatapat niyang katulong ay sina Eden, Minyamin, Jeshua, Shemaiah, Amaraya, at Sekanayas. Pumunta sila sa mga bayan na tinitirhan ng mga pari na kanilang kadugo at ipinamahagi sa kanila ang kanilang bahagi sa mga handog ayon sa kanilang grupo at tungkulin, bata man o matanda. Binigyan ng lahat ng mga lalaki na nasa 3 taong gulang pataas ang edad na pumupunta sa templo para gawin ang kanilang araw-araw na gawain ayon sa tungkulin ng kani-kanilang grupo. Kasama na rin ang mga paring hindi nakalista sa talaan ng mga angkan ng mga pari. Sila at ang mga pari na nakalista sa talaan ng mga angkan ay binigyan ng kanilang bahagi, at ganoon din ang mga Levita na nasa 20 taong gulang pataas na naglilingkod ayon sa tungkulin ng kani-kanilang grupo. Binigyan din ang mga pamilya ng mga Levita, ang kanilang mga asawa,
mga anak, pati ang maliliit nilang anak. Ginawa ito sa lahat ng Levita na nakalista sa talaan ng kanilang angkan, sapagkat matapat din sila sa paglilinis ng kanilang sarili. Tungkol naman sa mga pari na angkan ni Aaron na nakatira sa mga bukirin sa palibot ng mga bayan at sa ibang mga bayan, may mga taong pinagkatiwalaan na mamigay ng kanilang bahagi at sa bahagi ng lahat ng Levita na nakalista sa talaan ng kanilang angkan. Ganoon ang ginawa ni Hezekiah sa buong Huda. Ginawa niya ang mabuti at ang tama, at naging tapat siya sa harapan ng Panginoon na kaniyang Diyos. Naging matagumpay siya dahil sa lahat ng ginawa niya sa templo ng Diyos at sa pagsunod niya sa kautusan. Dumulog siya sa kaniyang Diyos ng buong puso. Nilusob ng Assyria ang Huda. 32 Kabanata. Matapos magampanan ng tapat ni Hezekiah ang mga gawaing ito, nilusob ni Haring Sennacherib ng Assyria ang Huda. Tinambangan niya at ng kaniyang mga sundalo ang mga napapadirang lungsod dahil iniisip niyang masasakop niya ito. Nang makita ni Hezekiah na pati ang Jerusalem ay lulusubin ni Sennacherib, kinausap niya ang kaniyang mga opisyal at mga pinuno ng kaniyang mga sundalo. Nagkaisa silang patigilin ang pagdaloy ng mga bukal sa labas ng lungsod. Kaya nagtipon sila ng maraming tao at tinambakan nila ang mga bukal at lambak na dinadaluyan ng tubig sa lupain. Sapagkat sinabi nila, pagdating dito ng mga hari ng Assyria, kakapusin sila ng tubig. Pagkatapos, pinatibay pa ni Hezekiah ang kaniyang mga depensa sa pamamagitan ng pagpapaayos ng mga pader at pagpapatayo ng mga tore. Pinalibutan pa niya ng isa pang pader ang lungsod at pinatambakan ng lupa ang mababang bahagi ng lungsod ni David. Nagpagawa rin siya ng maraming armas at mga pananggalang. Nagtalagas siya ng mga pinuno sa mga tao at ipinatipon niya sila sa plaza, malapit sa pintuan ng lungsod. Pinalakas niya ang kanilang loob. Sinabi niya, magpakatatag kayo at magpakatapang. Huwag kayong matakot o manlupaypay dahil sa hari ng Assyria o sa marami niyang sundalo, sapagkat higit na makapangyarihan ang sumasa atin kaysa sa kanya. Mga tao lang ang kasama niya. Pero tayo, kasama natin ang Panginoon na ating Diyos. Siya ang tutulong sa atin at makikipaglaban para sa atin. Kaya tumatag ang mga tao dahil sa sinabi ni Haring Hezekiah ng Huda. Habang nilulusob ni Haring Sennacherib at ng kanyang mga sundalo ang lungsod ng Lachish, isinugo niya ang kanyang mga opisyal sa Jerusalem para sabihin ito kay Haring Hezekiah at sa mga mamamayan doon. Ito ang sinabi ni Haring Sennacherib ng Assyria, ano ba ang inaasahan ninyo? At nananatili pa rin kayo sa Jerusalem kahit pinalilibutan na namin kayo. Sinabi ni Hezekiah sa inyo na ililigtas kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa kamay ng hari ng Assyria. Pero inililigaw lang niya kayo para mamatay kayo sa gutom at uhaw. Hindi ba't si Hezekiah mismo ang nagpagiba ng mga sambahan ng Panginoon sa matataas na lugar, pati ng mga altar nito? Nag-utos pa siya sa inyong mga taga-Huda at Jerusalem na sa isang altar lang kayo sumamba at magsunog ng mga handog. Nalalaman niyo kung anong ginawa ko at ng aking mga ninuno sa mga mamamayan ng ibang mga bansa. Nailigtas ba sila ng kanilang mga Diyos mula sa aking mga kamay? Wala ni isa man sa mga Diyos ng mga bansa na nilipol ko ng lubusan o ng aking mga ninuno ang nakapagligtas sa kaniyang mga mamamayan mula sa aking mga kamay. Makakapagligtas ba sa inyo ang inyong Diyos mula sa aking mga kamay? Huwag kayong magpaloko kay Hezekiah. Huwag kayong makinig sa kanya. Dahil walang Diyos sa kahit saan mang bansa o kaharian ang nakapagligtas sa kanyang mga mamamayan mula sa aking mga kamay o sa kamay ng aking mga ninuno, at lalong-lalo na ang inyong Diyos. May idinagdag pang masamang mga salita ang mga opisyal ni Sennacherib laban sa Panginoong Diyos at sa kanyang lingkod na si Hezekiah.
Nagpadala pa si Haring Senakerib ng mga sulat para insultuhin ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ito ang sulat niya: "Ang mga Diyos ng ibang mga bansa ay hindi na iligtas ang kanilang mga mamamayan mula sa aking kamay. Kaya ang Diyos ni Hezekiah ay hindi rin maililigtas ang kanyang mga mamamayan mula sa aking mga kamay." Sinabi ito ng malakas ng mga opisyal ni Senakerib sa wikang Hebreo para takutin ang mga mamamayan ng Jerusalem na nagtitipon noon sa may pader. At kapag natakot na ang mga tao, madali na nilang masasakop ang lungsod. Ang mga opisyal ay nagsabi ng masama laban sa Diyos ng Jerusalem, gaya ng kanilang sinabi laban sa mga Diyos ng ibang bansa na gawa lang ng tao. Nanalangin sina Haring Hezekiah at si Propeta Isaias na anak ni Amos sa Diyos sa langit. At nagpadala ang Panginoon ng anghel na lumipol sa matatapang na sundalo, mga kumander, at sa mga opisyal sa kampo ng hari ng Assyria. Kaya umuwi si Haring Senakerib na labis na napahiya. At nang pumasok siya sa templo ng kaniyang Diyos, pinatay siya ng iba niyang mga anak sa pamamagitan ng espada. Kaya iniligtas ng Panginoon si Hezekiah at ang mga mamamayan ng Jerusalem sa kamay ni Haring Senakerib ng Assyria at sa kamay ng iba pang mga kalaban. Binigyan niya sila ng kapayapaan sa kanilang paligid. Maraming tao ang nagdala ng mga handog sa Jerusalem para sa Panginoon. Nagdala rin sila ng mga mamahaling regalo kay Haring Hezekiah. Mula noon, pinarangalan si Hezekiah ng lahat ng bansa. Ang pagkakasakit ni Hezekiah. Nang panahong iyon, nagkasakit si Hezekiah at halos mamatay na. Nanalangin siya sa Panginoon at binigyan siya ng Panginoon ng isang tanda na gagaling siya. Pero nagyabang si Hezekiah at binaliwala niya ang kabutihang ipinakita ng Panginoon sa kanya. Kaya nagalit ang Panginoon sa kanya at sa mga mamamayan ng Huda at Jerusalem. Pagkatapos, nagsisi si Hezekiah sa kanyang pagmamalaki at ganoon din ang mga mamamayan ng Jerusalem. Kaya hindi ipinadama ng Panginoon ang kanyang galit sa kanila habang nabubuhay pa si Hezekiah. Si Hezekiah ay mayaman at tanyag. Nagpagawa siya ng mga bodega para sa kanyang mga pilak, ginto, mamahaling bato, pampalasa, pananggalang, at iba pang mamahaling bagay. Nagpagawa rin siya ng mga bodega para sa kanyang mga trigo, bagong katas ng ubas at langis. Bukod pa rito, nagpagawa rin siya ng mga kulungan para sa kanyang mga hayop, dahil napakarami niyang hayop. Nagpatayo rin siya ng mga bayan, dahil binigyan siya ng Panginoon ng maraming kayamanan. Si Hezekiah ang nag-utos na lagyan ng harang ang dinadaanan ng tubig na mula sa bukal ng Gihon at padaluyin ito papunta sa kanluran ng lungsod ni David. Nagtagumpay si Hezekiah sa lahat ng kaniyang ginawa, pero sinubok siya ng Diyos nang dumating ang mga opisyal mula sa Babylonia na nagkusisa tungkol sa kamanghamanghang nangyari sa Huda. Ginawa ito ng Diyos para malaman kung ano talaga ang nasa puso ni Hezekiah. Ang katapusan ng paghahari ni Hezekiah. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Hezekiah at ang pag-ibig niya sa Panginoon ay nakasulat sa pangitain ni Propeta Isaias na anak ni Amos, na bahagi ng aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda at Israel. Nang mamatay si Hezekiah, inilibing siya sa ibabaw na bahagi ng libingan ng mga angkan ni David. Pinarangalan siya ng lahat ng mamamayan ng Huda at Jerusalem nang mamatay siya. At ang anak niyang si Manase ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Manase sa Huda. 33 Kabanata. Si Manase ay 12 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 55 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon.
Sumunod siya sa kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Israelita. Muli niyang ipinatayo ang mga sambahan sa matataas na lugar na ipinagiba ng ama niyang si Hezekiah. Nagpatayo rin siya ng mga altar para kay Baal at nagpagawa ng mga posteng simbolo ng Diyosang si Asyera. Sumamba siya sa lahat ng bagay sa langit. Nagpagawa pa siya ng mga altar sa templo ng Panginoon sa Jerusalem na ayon sa Panginoon ay ang lugar na kung saan pararangalan siya magpakailanman. Inilagay niya ang mga altar sa dalawang bakuran ng templo ng Panginoon para sambahin ang lahat ng bagay sa langit. Inihandog niya sa pamamagitan ng apoy ang kanyang mga anak sa lambak ng Ben Hinnom. Ginawa rin niya ang mga ginagawa ng mga manghuhula at mangkukulam at nagtatanong siya sa mga espiritista na nakikipag-usap sa kaluluwa ng mga patay. Napakasama ng ginawa niya at nakapagpagalit ito sa Panginoon. Inilagay niya sa templo ang imahe na kanyang ipinagawa, kung saan sinabi ng Panginoon kay David at sa anak niyang si Solomon, "Pararangalan ako magpakailanman sa templong ito, at sa Jerusalem, ang lugar na aking pinili mula sa lahat ng lugar ng mga lahi ng Israel. Kung tutuparin lang ng mga mamamayan ng Israel ang lahat ng kautusan at tuntunin ko na ibinigay sa kanila ni Moises, hindi ko papayagang paalisin sila rito sa lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno." Pero hinikayat ni Manase ang mga mamamayan ng Huda at Jerusalem sa paggawa ng masama. At ang ginawa nila ay mas malala pa sa ginawa ng mga bansang ipinalipol ng Panginoon sa harap ng mga Israelita. Kahit binalaan ng Panginoon si Manase at ang kanyang mga mamamayan, hindi pa rin sila nakinig sa kanya. Kaya ipinalusob sila ng Panginoon sa mga sundalo ng Assyria. Binihag nila si Manase, nilagyan ng kawit ang kanyang ilong, kinadenahan at dinala sa Babylonia. Sa kanyang paghihirap, nagpakumbaba siya at nagmakaawa sa Panginoon na kanyang Diyos, na Diyos din ng kanyang mga ninuno. At nang nanalangin siya, pinakinggan siya ng Panginoon. Naawa ang Panginoon sa kanyang mga pagmamakaawa. Kaya pinabalik siya ng Panginoon sa Jerusalem at sa kaharian niya. At napagtanto ni Manase na ang Panginoon ang Diyos. Simula noon, ipinaayos ni Manase ang panlabas na pader ng lungsod ni David, mula sa kanluran ng Gihon sa may lambak hanggang sa pintuan na tinatawag na Isda, paliko sa bulubundukin ng Ofel. Pinataasan din niya ito. Pagkatapos, naglagay siya ng mga pinuno sa lahat ng napapadirang lungsod ng Huda. Ipinaalis niya ang mga Diyos-Diyosan ng taga-ibang bansa at ang imahen sa templo ng Panginoon. Ipinaalis din niya ang mga altar na ipinatayo niya sa burol na kinatatayuan ng templo at ang mga altar sa ibang bahagi ng Jerusalem, at ipinatapon niya ito sa labas ng lungsod. Pagkatapos, ipinaayos niya ang altar ng Panginoon at pinag-alayan ng mga handog para sa mabuting relasyon at mga handog ng pasasalamat. Sinabihan niya ang mga mamamayan ng Huda na maglingkod sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ganoon pa man, naghahandog pa rin ang mga tao sa mga sambahan sa matataas na lugar. Pero ang Panginoon lang na kanilang Diyos ang hinahandugan nila. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Manase, pati ang pananalangin niya sa Diyos, at ang mga sinabi ng mga propeta sa kanya sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang panalangin niya at ang sagot ng Panginoon sa kanya, pati ang lahat niyang kasalanan at pagsuway sa Panginoon, ay nakasulat sa aklat ng mga propeta. Nakatala rin dito ang mga lugar na pinatayuan niya ng mga sambahan, mga posteng simbolo ng Diyosang si Asyera, at ng iba pang mga Diyos-Diyosan, bago pa siya nagpakumbaba sa Diyos. Nang mamatay si Manase, inilibing siya sa palasyo niya, at ang anak niyang si Amon ang pumalit sa kaniya bilang hari. Ang paghahari ni Amon sa Huda. Si Amon ay 22 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira,
at naghari siya roon sa loob ng 2 taon. Masama ang ginawa ni Amon sa paningin ng Panginoon, gaya ng ginawa ni Manase na kanyang ama. Sinamba at hinandugan niya ang mga Diyos-Diyosan na ipinagawa ni Manase. Pero hindi tulad ng kanyang ama, hindi siya nagpakumbaba sa Panginoon. Sa halip, dinagdagan pa niya ang kanyang kasalanan. Nagplano ng masama ang mga opisyal ni Amon laban sa kanya, at pinatay siya sa palasyo niya. Pero pinatay ng mga mamamayan ng Huda ang lahat ng pumatay kay Haring Amon. At ang anak niyang si Josiah ang ipinalit nila bilang hari. Ang paghahari ni Josiah sa Huda. Ika-34 na kabanata. Si Josiah ay 8 taong gulang na maging hari. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 31 taon. Matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, at sumunod siya sa pamumuhay ng ninuno niyang si David, at hindi siya tumigil sa paggawa ng tama. Nang ika-8 taon ang paghahari niya, habang bata pa siya, nagsimula siyang dumulog sa Diyos ng kanyang ninunong si David. At noong 12 taon ang paghahari niya, nilinis niya ang Huda at Jerusalem sa pamamagitan ng pagpapagiba ng mga sambahan sa matataas na lugar, ng mga posteng simbolo ng Diyosang si Asyera, ng mga Diyos-Diyosan, at mga imahen. Ipinagiba rin niya ang mga altar para kay Baal, at ang mga altar na pagsusunugan ng insenso sa tabi nito. Ipinadurog niya ang mga posteng simbolo ng Diyosang si Asyera, ang mga Diyos-Diyosan, at ang mga larawan, at isinabog sa libingan ng mga taong naghandog sa mga ito. Ipinasunog din niya ang mga buto ng mga pari na dayuhan sa mga altar na pinaghahandugan ng mga ito. Sa ganitong paraan, nilinis niya ang Huda at Jerusalem. Ganito rin ang ginawa niya sa mga bayan ng Manase, Ephraim, Simeon, at hanggang sa Naphtali, pati sa gibang mga bayan sa paligid nito. Ipinagiba niya ang mga altar at ang mga posteng simbolo ng Diyosang si Asyera, at ipinadurog ang mga Diyos-Diyosan at ang mga altar na pagsusunugan ng insenso. Pagkatapos niyang gawin ito sa buong Israel, umuwi siya sa Jerusalem. Natagpuan sa templo ang aklat ng kautusan. Sa ika-18 taon ng paghahari ni Josiah, matapos niyang ipalinis ang lupain at ang templo, nagpasya siyang ipaayos ang templo ng Panginoon na kanyang Diyos. Ipinagkatiwala niyang ipagawa ito sa kanyang kalihim na si Shaphan, na anak ni Azaliah, sa gobernador ng Huda na si Maaseya, at sa tagapamahala ng mga kasulatan ng kaharian na si Joah, na anak ni Joahaz. Sila'y pumunta kay Hilkia na punong pari para ibigay ang pera na dinala ng mga tao sa templo ng Diyos. Ang pera ay kinolekta ng mga Levita na nagbabantay sa pintuan ng templo mula sa mga mamamayan ng Manase, Ephraim, at sa natitirang mga mamamayan ng Israel, at sa mga mamamayan ng Huda at Benjamin, pati na sa Jerusalem. Pagkatapos, ibinigay ang pera sa mga tao na pinagkatiwalaang mamahala sa pag-aayos ng templo ng Panginoon, at ginamit nila ito sa pag-upa ng mga manggagawa. Ang ibang pera ay ibinigay nila sa mga manggagawa para ibili ng mga batong tabasna at ng mga kahoy para sa biga ng templo na pinabayaang magiba ng mga hari ng Huda. Naging matapat ang mga manggagawa sa kanilang trabaho. Pinamahalaan sila ng 4 na Levita na sina Jahat at Obadias na mula sa angkan ni Merari, at Zacarias at Meshulam na mula sa angkan ni Kohat. Nasa ilalim ng kanilang pamamahala ang mga manggagawa na may iba't ibang trabaho. Mahuhusay magsitugtog ng mga instrumento ang mga Levita, at ang iba sa kanila ay mga kalihim, mga dalubhasa sa pagsulat ng mga dokumento, at mga tagapagbantay ng mga pintuan ng templo. Nakita ang aklat ng kautusan. Habang kinukuha ang pera na kinolekta sa templo ng Panginoon, nakita ni Hilkia na pari ang aklat ng kautusan ng Panginoon na ibinigay sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises.
Ibinalita niya kay Shaphan na kalihim ng hari na nakita niya ang aklat ng kautusan sa templo ng Panginoon. Pagkatapos, ibinigay niya ito kay Shaphan at dinala ito ni Shaphan sa hari. Sinabi niya agad sa hari, "Kaming mga opisyal ay ginawa ang lahat ng ipinagawa niyo sa amin. Kinuha namin ang pera sa templo ng Panginoon at ibinigay sa mga pinagkatiwalaan sa pag-aayos ng templo." Sinabi pa niya sa hari, "May ibinigay sa aking aklat si Hilkiah na pari." At binasa niya ito sa harapan ng hari. Nang marinig ng hari ang nakasulat sa kautusan, pinunit niya ang kanyang damit sa hinagpis. Nagutos agad siya kina Hilkiah, Ahikam na anak ni Shaphan, Abdon na anak ni Mikas, Shaphan na kalihim, at Asaya na kanyang personal na lingkod. Sinabi niya, "Magtanong kayo sa Panginoon para sa akin at para sa mga naiwang mamamayan ng Israel at Huda tungkol sa nakasulat sa natagpuang aklat. Matindi ang galit ng Panginoon sa atin dahil hindi natupad ang mga nakasulat sa aklat." Kaya pumunta si Hilkiah at ang mga kasama niya sa isang propetang babae na si Hulda na nakatira sa bagong bahagi ng Jerusalem. Si Hulda ay asawa ni Shallum na anak ni Tokat at apo ni Hasra. Si Shallum ang nagbabantay ng mga damit sa templo. Sinabi ni Hulda sa kanila, "Sabihin niyo sa mga tao na nagpadala sa inyo sa akin na ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Lilipulin ko ang lugar na ito at ang mga mamamayan nito, ayon sa nakasulat sa aklat na binasa sa inyong harapan. Ipapakita ko ang galit ko sa lugar na ito, at hindi ito titigil, dahil itinaboy ako ng aking mga mamamayan, at sumamba sila sa ibang mga Diyos. Ginalit nila ako sa kanilang mga ginawa. Pero sabihin ninyo sa hari ng Huda na nagpadala sa inyo para magtanong sa Panginoon, na hindi siya dapat mabahala sa mensaheng ito. Dahil ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Pinakinggan ko ang panalangin mo dahil nagsisi ka at nagpakumbaba sa harapan ko, nang marinig mo ang sinabi ko laban sa lugar na ito at sa mga naninirahan dito. Pinunit mo pa ang iyong damit at umiyak sa harapan ko dahil sa pagsisisi. Kaya ako, ang Panginoon, ay nagsasabing habang buhay ka pa, hindi darating ang paglipol na ipapadala ko sa lugar na ito at sa mga naninirahan dito. Mamamatay ka ng mapayapa." At sinabi nila sa hari ang isinagot ni Hulda. Nangakong tutuparin ni Josiah ang utos ng Diyos. Pagkatapos, ipinatawag ni Haring Josiah ang lahat ng tagapamahala ng Huda at Jerusalem. Pumunta siya sa templo ng Panginoon, kasama ang lahat ng mamamayan ng Huda at Jerusalem, mula sa pinakatanyag hanggang sa pinakamababa. Sumama rin ang mga pari at mga Levita. Binasa sa kanila ni Josiah ang lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan ng Diyos na nakita sa templo ng Panginoon. Pagkatapos, tumayo si Josiah sa tabi ng haligi na madalas tayuan ng hari, at gumawa siya ng kasunduan sa presensya ng Panginoon. Nasusundin niya ang Panginoon sa pamamagitan ng pagtupad ng kanyang mga utos, katuruan, at tuntunin ng buong puso't kaluluwa. Nangako siyang tutuparin niya ang mga ipinapatupad ng kasunduan ng Diyos na nakasulat sa aklat. At sinabi rin niya sa mga mamamayan ng Jerusalem at Benjamin na mangako sila na tutuparin nila ang kasunduan ng Diyos. Kaya sinunod nila ang kautusan ng Diyos, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Pagkatapos, ipinaalis ni Josiah ang lahat ng kasuklam-suklam na mga Diyos-Diyosan sa buong lupain ng Israel, at pinaglingkod ang mga tao sa Panginoon na kanilang Diyos. Habang buhay siya, sinunod nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Ipinagdiwang ni Josiah ang pista ng paglampas ng anghel. Ika-35 kabanata. Nang ika-14 na araw ng unang buwan, nagdiwang si Haring Josiah ng pista ng paglampas ng anghel sa Jerusalem bilang pagpaparangal sa Panginoon. Nagkatay sila ng tupa para sa pistang ito.
Binigyan ni Josiah ang mga pari ng kanilang tungkulin sa templo ng Panginoon at pinatatag niya sila sa kanilang paglilingkod. Binigyan din niya ng mga tungkulin ng mga Levita na tagapagturo sa Israel na itinalaga sa paglilingkod sa Panginoon. Sinabi niya sa kanila, "Nailagay na ang banal na kahon sa templo na ipinatayo ni Solomon na anak ni David, at hindi niyo na kailangang dalhin ito palagi. Kaya gamitin niyo ang inyong panahon sa paglilingkod sa Panginoon na inyong Diyos at sa mga mamamayan niyang Israelita. Gawin niyo ang mga tungkulin ninyo sa templo ayon sa grupo ng inyong mga pamilya. Sundin niyo ang nakasulat na mga tuntunin ni Haring David ng Israel at ng anak niyang si Solomon. Pumwesto kayo sa templo ayon sa inyong grupo at tumulong sa mga pamilya na naghahandog na ipinagkatiwala sa inyo. Maglinis kayo at maghanda ng inyong sarili sa paglilingkod sa inyong mga kababayan. Pagkatapos, katayin nyo ang mga tupa para sa pista ng paglampas ng anghel. Sundin nyo ang mga utos ng Panginoon sa inyo sa pamamagitan ni Moises." Personal na nagbigay si Josiah ng 30,000 tupa at kambing at 3,000 baka para sa handog ng mga tao sa panahon ng pista ng paglampas ng anghel. Kusa ding nagbigay ang mga opisyal ni Josiah sa mga tao, mga pari, at mga Levita. Ang mga tagapamahala ng templo na sina Hilkiah, Zacarias, at Jehiel ay nagbigay sa kapwa nila pari ng 2,600 tupa at kambing at 300 baka bilang handog sa pista. Ang mga pinuno ng mga Levita na si Conaniah, ang kanyang mga kapatid na sina Shemaiah at Netanel, si Hashabaya, Jeiel at Jozabad ay nagbigay sa kapwa nila Levita ng 5,000 tupa at kambing at 500 baka bilang handog sa pista. Nang handa na ang lahat para sa pista, pumwesto ang mga pari at mga Levita sa templo ayon sa gawain ng kani-kanilang grupo dahil sa utos ng hari. Kinatay ng mga Levita ang mga tupat kambing at ibinigay ang dugo sa mga pari. Iwinisik ito ng mga pari sa altar habang binabalatan ng mga Levita ang mga hayop. Pagkatapos, ipinamahagi nila sa mga tao ayon sa grupo ng kanilang mga pamilya ang mga handog na sinusunog para ihandog sa Panginoon ayon sa nakasulat sa aklat ni Moises. Ganoon din ang ginawa nila sa mga baka at nilitsyon nila ang mga hayop na pampista ayon sa nakasulat sa kautusan at inilaga ang mga banal na mga handog sa mga palayok, mga kaldero at mga kawali at ipinamahagi agad nila sa mga tao. Pagkatapos nito, naghanda ang mga Levita ng pagkain para sa kanilang sarili at sa mga pari. Dahil ang mga paring mula sa angkan ni Aaron ay abala sa pag-aalay ng mga handog na sinusunog at ng mga taba ng hayop hanggang magtakip siling. Ang mga musikero na mula sa angkan ni Asaph ay naroon sa kanilang pwesto sa templo ayon sa tuntunin na ibinigay ni David, Asaph, Heman, at Jedutun na propeta ng hari. Ang mga gwardya ng pintuan ay hindi na umalis sa kinalalagyan nila dahil ang kapwa nila Levita ang siyang naghanda ng kanilang pagkain. Nang araw ding iyon, natapos ang buong seremonya para sa pista ng paglampas ng anghel na ipinagdiwang para sa Panginoon, pati ang pag-aalay ng mga handog na sinusunog na iniutos ni Haring Josiah. Ipinagdiwang ng mga Israelitang dumalo sa pistang ito at ang pista ng tinapay na walang pampaalsa sa loob ng 7 araw. Mula ng panahon ni Samuel, hindi na ipagdiwang ang pista ng paglampas ng anghel na tulad nito. Hindi nakapagdiwang ang mga nakalipas na mga hari gaya ng pagdiriwang ni Haring Josiah at ng mga pari, mga Levita, mga mamamayan ng Jerusalem, at ng mga mamamayan ng Huda at Israel. Ipinagdiwang ang pista noong 18 taon ng paghahari ni Josiah. Ang pagkamatay ni Josiah. Pagkatapos ng mga ginawa ni Josiah para sa templo, pinangunahan ni Haring Neco ng Ehipto ang kanyang mga sundalo sa pakikipaglaban doon sa Carchemish,
sa may ilog ng Euphrates. Pumunta roon si Josiah at ang kanyang mga sundalo para makipaglaban kay Neco. Pero nagsugo si Neco ng mga mensahero kay Josiah at sinabi, "Ano ang pakialam mo, Haring Josiah? Hindi ikaw ang nilulusob ko, kundi ang bansang nakikipaglaban sa akin. At sinabi ng Diyos sa akin na bilisan ko ang paglusob. Kasama ko ang Diyos, kaya huwag mo akong kalabanin, dahil baka wasakin kanya." Ngunit hindi nagbago ng isip si Josiah. Ipinasya niyang lumaban. Hindi siya naniwala sa sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Neco. Sa halip, nagbalat kayo siya at umalis para labanan si Neco sa kapatagan ng Megiddo. Pinana si Josiah at nasugatan siya. Sinabi niya sa kanyang mga opisyal, "Ilayo niyo ako rito, dahil malubha ang sugat ko." Kaya kinuha nila siya sa kanyang karwahe at dinala sa Jerusalem. Namatay siya roon at inilibing sa libingan ng mga ninuno niya. Nagluksa para sa kanya ang lahat ng mamamayan ng Huda at Jerusalem. Gumawa si Jeremias ng mga awit ng pagluluksa para kay Josiah. At hanggang ngayon, inaawit ito ng mga awit sa pag-alaala sa kanya. Ang mga awit ng pagluluksa ay palaging inaawit sa Israel at nakasulat sa aklat ng mga pagluluksa. Ang iba pang mga salaysay tungkol sa paghahari ni Josiah mula sa simula hanggang sa wakas ay nakasulat sa kasulatan ng kasaysayan ng mga hari ng Israel at Huda. Nakasulat din dito ang tungkol sa pagmamahal ni Josiah sa Panginoon na ipinakita niya sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Ang paghahari ni Jehoahaz sa Huda. 36 na kabanata. Ang anak ni Josiah na si Jehoahaz ang ipinalit ng mga tao na hari sa Jerusalem. Si Jehoahaz ay 23 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 3 buwan. Tinanggal siya sa kanyang trono ni Haring Neco ng Ehipto at pinagbayad ni Neco ang mga taga-Huda ng buwis na 3,500 kilong pilak at 35 kilong ginto. Dinalang bihag ni Neco si Jehoahaz sa Ehipto. At ginawa niyang hari ng Huda at Jerusalem si Eliakim na kapatid ni Jehoahaz. Pinalitan niya ang pangalan ni Eliakim na Jehoiakim. Ang paghahari ni Jehoiakim sa Huda. Si Jehoiakim ay 25 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 11 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon na kaniyang Diyos. Nilusob siya ni Haring Nebukadnezar ng Babylonia at kinadenahan at dinala sa Babylonia. Dinala rin ni Nebukadnezar sa Babylonia ang ibang mga kagamitan ng templo ng Panginoon at inilagay sa kanyang palasyo. Ang ibang mga salaysay tungkol sa paghahari ni Jehoiakim at ang mga kasuklam-suklam at masasamang bagay na ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel at Huda. At ang anak niyang si Jehoiakim ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Jehoiakim sa Huda. Si Jehoiakim ay 18 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 3 buwan at 10 araw. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sa pagsisimula ng taon, binihag ni Haring Nebukadnezar si Jehoiakim sa Babylonia. Pinagkukuha niya ang mga mamahaling ari-arian sa templo ng Panginoon at ginawa niyang hari ng Huda at Jerusalem ang tiyuhin ni Jehoiakim na si Zedekiah. Ang paghahari ni Zedekiah sa Huda. Si Zedekiah ay 21 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 11 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon na kaniyang Diyos at hindi siya nagpakumbaba kay Jeremias na propeta ng Panginoon. Nagrebelde rin siya kay Haring Nebukadnezar,
kahit pinanumpa siya nito sa pangalan ng Diyos na hindi siya maghihimagsik sa kanya. Naging matigas ang puso ni Zedekiah at ayaw niyang manumbalik sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Gayon din ang lahat ng punong pari at ang mga mamamayan ay hindi naging tapat sa Diyos. Sinunod nila ang kasuklam-suklam na mga ginagawa ng ibang mga bansa at dinungisan ang templo ng Panginoon na itinalagang banal sa Jerusalem. Ang pagkawasak ng Jerusalem. Laging nakikipag-usap sa kanila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta, dahil naawa siya sa kanila at sa kaniyang templo. Pero hinamak nila ang mga propeta ng Diyos, pinagtawanan, at binaliwala ang kanilang mga mensahe. Kaya nagalit ang Panginoon sa kanila, at wala nang makakapigil sa kaniya. Ipinalusob niya ang mga taga-Babilonia sa kanila. Pinatay ng mga taga-Babilonia ang kanilang mga kabataang lalaki kahit sa templo. Wala silang awa kahit kanino man, lalaki man o babae, bata man o matanda, sakitin man o hindi. Ipinaubaya ng Diyos ang lahat niyang mamamayan kay Nebuchadnezzar. Dinala ni Nebuchadnezzar sa Babilonia ang lahat ng kagamitan sa templo ng Diyos, maliliit at malalaki, at ang lahat ng kayamanan ng templo, ng hari, at ng kanyang mga opisyal. Pagkatapos, sinunog nila ang templo ng Diyos at tinibag ang pader ng Jerusalem. Sinunog din nila ang lahat ng matitibay na bahagi ng lungsod at giniba ang lahat ng mamahaling bagay. Dinalang bihag ni Nebuchadnezzar sa Babilonia ang mga Israelita na hindi namatay, at ang mga ito ay naging alipin niya at ng kanyang mga anak, hanggang sa naging makapangyarihan ang kaharian ng Persya. Kaya natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Jeremias na magiging mapanglaw ang lupain at makakapagpahinga ito sa loob ng 70 taon. Pinabalik ni Cyrus ang mga Israelita sa kanilang lupain. Noong unang taon ng paghahari ni Cyrus sa Persya, tinupad ng Panginoon ang sinabi niya sa pamamagitan ni Jeremias. Hinipo niya ang puso ni Cyrus para gumawa ng isang pahayag. Isinulat ito at ipinadala sa kanyang buong kaharian. Ito ang mensahe ni Haring Cyrus ng Persya. Ibinigay sa akin ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian dito sa mundo. At pinagkatiwalaan niya ako sa pagpapatayo ng templo para sa kanya roon sa Jerusalem na sakop ng Huda. Kayong lahat ng mamamayan ng Diyos, bumalik na kayo sa inyong lupain, at naway samahan kayo ng Panginoon. Ezra. Pinabalik ni Haring Cyrus ang mga Hudyo sa kanilang lupain. Unang kabanata. Noong unang taon ng paghahari ni Cyrus sa Persya, tinupad ng Panginoon ang kanyang sinabi sa pamamagitan ni Jeremias. Hinipo niya ang puso ni Cyrus para gumawa ng isang pahayag. Isinulat ito at ipinadala sa buo niyang kaharian. Ito ang mensahe ni Haring Cyrus ng Persya. Ibinigay sa akin ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian dito sa mundo, at ipinagkatiwala niya sa akin ang pagpapatayo ng templo para sa kanya roon sa Jerusalem, na sakop ng Huda. Kayong lahat na mamamayan ng Diyos, bumalik na kayo sa Jerusalem, at muli ninyong ipatayo roon ang templo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na nakatira sa lungsod na iyon. At samahan niya sana kayo. Ang mga natitirang tao sa mga lugar na tinitirhan niyong mga Israelita ay dapat tumulong sa inyong paglalakbay. Magbibigay sila ng mga pilak at ginto, mga kakailanganing bagay, mga hayop, at pagtulong na kusang loob para sa templo ng Diyos sa Jerusalem. May mga Israelitang hinipo ng Panginoon para bumalik sa Jerusalem, kaya naghanda silang pumunta roon para ipatayo ang templo ng Panginoon. Kasama sa kanila ang mga pinuno ng mga pamilyang mula sa mga lahi ni Huda at ni Benjamin, pati ang mga pari at ang mga Levita.
Ang ibang mga tao ay tumulong sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga gamit na gawa sa pilak at ginto, mga kakailanganing bagay, mga hayop, iba pang mga mamahaling bagay, at pagtulong na kusang loob para sa templo. Ibinalik din sa kanila ni Haring Cyrus ang mga gamit sa templo ng Panginoon na kinuha ni Haring Nebuchadnezzar sa Jerusalem at dinala sa templo ng mga Diyos-Diyosan niya. Ipinagkatiwala ito ni Haring Cyrus kay Mithredat na ingat yaman ng kaharian niya. Binilang ito ni Mithredat at ibinigay ang listahan kay Sheshbazzar, ang gobernador ng Huda. Ito ang bilang ng mga gamit. Mga gintong bandihado 30, mga pilak na bandihado 1,000, mga kutsilyo 29, mga gintong mangkok 30, mga pilak na mangkok 410, iba pang mga gamit 1,000. Sa kabuuan, may mga 5,400 gamit na ginto at pilak. Dinala lahat ito ni Sheshbazzar nang bumalik siya sa Jerusalem mula sa Babylonia, kasama ng ibang mga bihag. Mga minamahal kong mananampalataya, kabutihan at biyaya ng Panginoon ang sumainyo, gabay at patnubay ng may kapal, ay tumahan sa inyong buhay, maging huwaran at tularan, nawa kayo sa pakikinig sa banal na aklat.